So yun na nga for today's video is ipapakita ko sa inyo ang itsura ng Puerto Princesa City, Palawan via aerial view or aerial shots or drone shots. Kibali ipapakita ko sa inyo yung itsura niya kapag nasa ibabaw tayo nang makita natin kung gaano ito karapat, karawak at kalaking syudad in terms of land area. And of course, tinignan na rin natin sa Wikipedia kung ano nga ba yung mga sukat ng lupain ng Puerto Princesa City, Palawan. Puerto Princesa City, Palawan is a highly urbanized city. So isa ho siya sa 33 highly urbanized city sa buong Pilipinas. So sa pagkakaalam ko din is sila yata ang pumapangalawa sa Quezon City bilang fastest development or parang fastest ang kanyang growth ng kanyang economy next to Quezon City. So ang galing congratulations kay Puerto Princesa City, Palawan. The moment na kapag kayo andan sa kanilang syudad sa pinaka downtown area, like wala naman kayo makikita mga factories, walang masyadong mga shopping malls, pero mapapaisip ka na sa kanilang statistics na mayaman ang Puerto Princesa City, Palawan. Like marami siyang mataas ang kanyang GDP, hindi ng fast growing economy. So ang galing, sabi ko saan kaya nanggagaling kailang yung kailang kapirahan. So yun pala dahil sa lawak din ng kailang ng kailang lupain, ng kailang land area, just like Davao City, na hindi man ang Davao City kagaya ng Metro Manila or Metro Cebu na napakaraming mga high-rise buildings, towering skyscrapers, pero pag usaping GDP, sobrang milya-milya ng layo ng ibang mga metro cities, regional metro city sa buong Pilipinas. So dahil nga pala sa napakaraming mga asset, yun na nga, ang daming mga lupain, talagang may value, may mga pananim, talagang kumikitang kabuhayan, talagang lahat ng lupa, property sa Davao City is income generating properties talaga lahat. So just like Puerto Princesa City, Palawan, na talagang siguro generating din, income generating din yung kailang mga lupain. So sa lawak ba naman ang area? So syempre, speaking of lawak, gano'n nga ba ito kalaki itong Puerto Princesa City, Palawan? So syempre gagamit tayo ng mga references, gamit yung mga land area na size, or yung lawak ng mga syudad dito sa Pilipinas. For example, mga highly urbanized cities, syempre pag-uusapan natin dito. So sa Metro Manila, for example, meron tayo dito. Umpisa na natin sa Davao City. Syempre, sa mga taga Davao City dyan, parang more than 3/4, or more than 70% or at least 60% ng aking viewers coming from Davao City. So, syempre, baka yung iba hindi pa nakapunta ng Puerto Princesa City, Palawan, or yung iba nakapunta na pero hindi naman ninyo nakita talaga yung nasa aeroplano na kayo kung gano'ng kalawak itong syudad ng Puerto Princesa City. So, ang lawak at laki ng Puerto Princesa City is just like Davao City. So, tama nga yung sabi nung komentor natin. Sino nga ba yun? So, maraming salamat. So, tama, ang lawak ng area nitong PPC ay just like Davao City. Parang lamang lang ang Davao City ng 6,200 hectares. So, hectares yung pinag-uusapan natin dito. Davao City ay 244,300 hectares. Ganyan yung lawak ng Davao City, na siyang pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas in terms of land area, and pangwalo naman sa buong mundo na land area. So, samantalang ang sa Puerto Princesa City, Palawan ay 238,100 hectares. So, ibig sabihin nun, lamang lang ng punti itong si Davao City ng 6,200 hectares. So, punta naman tayo sa Cebu City, So, Cebu City, sabihin natin tri-cities ng Metro Cebu. Yung Lapu-Lapu City, Mandaue City, and Cebu City. Kung ilang porsyento yung lupain nila sa tri-cities ng Cebu i-compare sa Puerto Princesa City, Palawan. So, ang Cebu City, meron silang 31,500 hectares. Ang Mandaue naman ay meron silang 35. Tama ba? 35, Or 35,000
or 3,500 hectares. Wait lang, parang ang liit yata nito sa Mandawi City. Tama ba to? So, tama nga, no? Napakaliit. I mean, Mandawi City is 58 point something. Or nagra-run up na ako nito, ha? 59. 5,900 hectares itong sa sa Mandawi City. Tapos, ang sa Lapu-Lapu City naman ay 3,500 hectares. So, meron tayong dito, bali, Cebu City, Mandawi City, and Lapu-Lapu City. Combined ho natin yung kailangang land area ay umabot sila ng 409 kilometers squared or 40,900 hectares. So ngayon, kukunin ho natin ito, yung kanyang fraction ba, yung kanyang i-divide ho natin sa thousands of hectares, no? 230,000 hectares ni Puerto Princesa City, Palawan. 238,100 hectares na land area ni Puerto Princesa City, Palawan. Divide natin siya sa 406. I mean, 409 kilometers squared or sabihin natin 40,900 hectares. So, ang land area or lawak laki ni Puerto Princesa City, Palawan ay halos 6 na multiplied. Paano ba sabihin to? Tri-cities ng Metro Cebu, that's Mandawi City, Lapu-Lapu, and Cebu City, times 6. Yan, almost times 6 or 5.8. So, yun po yung kanyang sukat lawak ni Puerto Princesa City, Palawan. So, kung kayo'y nalalakihan na sa lawak ni Cebu City, Lapu-Lapu, and Mandawi combined, what more, no, ang Puerto Princesa City, Palawan. Ngayon naman sa Iloilo City naman tayo. Ang Iloilo City ay meron silang napakaliit lang ng land area. Like meron silang 78.34 kilometers squared or sabihin natin 79 kilometers squared. Tapos gawin natin siyang hectares. So siya, 7,800 hectares. So i-divide kaya natin siya, no? Kung ilang Iloilo City ba ang gagawin natin para mapantayan ang lawak ni Puerto Princesa City, Palawan. Iyon. So dinivide natin sa 7,900 hectares. Yun yung land area ni Iloilo City. So ang kanyang total is 30. So Iloilo City times 30 equals Puerto Princesa City, Palawan. So how about Bacolod City? Tingnan ho natin. So kay Bacolod City ay meron silang 162 kilometers squared. So convert natin into hectares. 16,200 hectares meron si Bacolod City. So ngayon, i-divide natin yung 238,100 hectares ni Puerto Princesa City, Palawan. So lalabas dito na 14.6 or sabihin natin yung 15. So ibig sabihin ho niyan, Bacolod times 15 equals Puerto Princesa City, Palawan. O, diba ang galing, no? Ganyan kalawak, ganyan kalaki si Puerto Princesa City, Palawan. So tinan natin naman si Cagayan de Oro City. Malawak din pala itong si Cagayan de Oro City. Meron ho silang 412 kilometers squared. So, sabihin natin na hectares, no? So 41,000 hectares. Dinivide natin siya or i-divide natin yung laki ni Puerto Princesa City, Palawan. Ayan, so nagiging 5.7 ka lawak. I mean, ka fold, no? Itong Cagayan de Oro City. Ibig sabihin, Cagayan de Oro City times 5 or times 6 equals Puerto Princesa City, Palawan. So, ganyan kalawak, kalaki si Puerto Princesa City, Palawan. Kaya di na tayo pwedeng magtaka kung bakit ganyan kayaman. Or ibig sabihin, bakit sila pasok sa highly urbanized city? Kasi nga, pasok sila sa monthly revenue or GDP or revenue, no? Pasok sila sa requirements. Tapos, sa population naman, pasok din sila syempre. More than 200,000 population. Diba? So, ang galing lang. Ilan ba ang population ng Puerto Princesa City, Palawan? Meron silang 316,384 population. Meron naman silang asset, no? Or sila ay first
city income class. Of course, highly urbanized city. And in fairness, congratulations sa Puerto Princesa City, Palawan kasi napakababa ng kailangan poverty incidence. Meron lamang silang 4.8%. Ang galing. That's 2021. Meron naman silang revenue na 5 billion. Noong 2022, assets nila ay 16 billion. So, billionaire city ho talaga sila, no? Ibig ko sabihin, mayaman. At paano? Expenditure naman is, 3.8 billion. Galing. So, yun lang yung natin topic. Wala lang. Kumbaga, pinakita ko lang ho sa inyo. Showcasing lang ho natin yung kailang magandang syudad. Overview, aerial view, drone shots. So, sana ay nagustuhan ho ninyo. And maraming thank you sa mga nanonood.